Ang unang digmaang pandaigdig na kilala rin bilang Dakilang Digmaan noong panahong 1914, July 28 hanggang November 11, 1918 ay isang pandaigdigan sa lungatan sa pagitan ng dalawang koalisyon. Ang mga aliado o entente at ang mga kapangyarihang sentral. Ang labanan ay naganap pangunahan sa Europa at gitnang silangan, pati na rin sa ilang bahagi ng Afrika at Asia, Pasipiko, at sa Europa ay nailalarawan sa digmaang Trinsera at ang pagpapakilala ng mga tangke at sasakyang panghimpapawid. Ang unang digmaang pandaigdig ay isa sa mga pinakanakakamatay na salungat sa kasaysayan na nagresulta sa tinatayang 10 milyong pagkamatay ng militar at higit sa 20 milyon na sugatan, kasama ang halos 10 milyong sibilyan na namatay mula sa sanhi, kabilang ang genocide. Ang paglipat ng malaking kabilang ng mga tao ay isang pangunahing kadahilanan sa nakakamatay na pandemya ng trangkaso ng Espanya. Ang mga sanhi ng unang digmaang pandaigdig ay kasama ang pag-usbong ng Alemanya at ang pagtangi ng Imperyong Ottoman, na nag-istorbo sa matagal ng balanse ng kapangyarihan sa Europa at ang tumataas na kompetisyon sa ekonomiya sa pagitan ng mga bansa na hinimok ng industrialisasyon at imperyalismo. Ang lumalaking tensyon sa pagitan ng mga dakilang kapangyarihan at sa Balkans ay umabot sa punto ng pagsabog noong 28 Hunyo 1914 ng isang Serbanyong taga-Bosnia ang pumatay sa tagapagmana ng trono ng Austro-Hungarian. Sinisi ng Austro-Hungary ang Serbia at nagdeklara ng digmaan noong 28 Hulyo. Matapos magmobilis ang Russia para ipagtanggol ang Serbia, nagdeklara ng digmaan ang Alemanya sa Russia at Pransya na mayroon ng alyansa. Pumasok ang United Kingdom matapos salakayin ang Alemanya, ang Belgium at sumali ang mga Ottoman sa mga kapangyarihan sentral noong Nobyembre. Ang estratehiya ng Alemanya noong 1914 ay upang mabilis na talunin ang Pransya at pagkatapos ay ilipat ang mga pwersa nito sa silangan. Ngunit ang pagsulong nito ay napahinto noong Setyembre at pagtatapos ng taon, ang Western Front ay binubuo ng isang halos patuloy na linya ng mga trensera mula sa English Channel hanggang sa Switzerland. Ang Eastern Front ay may dynamic, ngunit walang panig ang nakakuha ng isang tiyak na bentahe. Sa kabila ng mga mamahaling pag-atake, ang Italia, Bulgaria, Romania, Greece at iba pa ay sumali mula sa 1915 pataas. Ang Paris Peace Conference ng 1919 to 1920 nagpataw ng mga kasunduan sa mga talunang kapangyarihan, lalo na sa Treaty of Versailles, kung saan nawalan ng malaking teritoryo ang Alemanya na di masamahan at kinakailangan magbayad ng malaking reparation sa digmaan sa mga aliado. Ang pagsuklaw ng mga imperyo at Russia, Almarayo, Austria-Hungary at Ottoman ay muling gumuhit ng mga hanggang sa pagbansa at nagresulta sa paglikha ng mga bagong malayang estado. Kabilang ang panlad ang mga estado ng Baltic, Slovakia at Yugoslavia. Ang language of national ay itinagtag upang matililing ang kapayapaan ng mundo. Ngunit ang pagkabigo nitong paghahanda ng walang tagtag na panahon ng itinerwar ay nag-ambag ang pagsiklam ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939. Ang Paris Peace Conferences ng 1919 to 1920 ay nagpataw ng mga kasunduan ng mga talunang kapangyarihan,
lalo na ang Treaty of Versailles, kung saan nawalan ng malaking teritoryo ang Alemanya ng disarmahan at kailangang magbayad ng malaking reparasyon sa digmaan ng mga Alyado. Ang paglusaw ng mga imperyo ng Russia, Alemanya, Austro-Hungarian at Ottoman ay muling gumuhit ng mga hangganan ng pambansanan at nagresulta sa paglikha ng mga bagong malayang estado, kabilang ang Poland, Finland, ang mga estado ng Baltic, Czechoslovakia at Yugoslavia. Ang League of Nations ay itinatag upang mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Ngunit ang pagkabigo nitong pamamahalaan ang kawalang tatag sa panahon ng interwar ay nag-ambag sa pagsiklab ng ikalawang digmaan pandaigdig noong 1938. Dalawang digmaang pandaigdig noong 1939 hanggang 1945 ay isang pandaigdigang tunggalian pinaglabanan ng Axis powers, Germany, Italy at Japan, laban sa Allied powers, France, Great Britain, United States at iba pa. Ang digmaan na pinagsimulan ng pagsalakay ng Germany sa Poland ay nagresulta sa napakalaking pagkawasak at pagkawalan ng buhay na nagtapos ng tagumpay ng Allied noong 1945. Ang mga tauhan at pangkat. Axis powers, Germany, Italy at Japan, sila ang mga sumalakay at nagsimula ng digmaan. Allied powers, United Kingdom, United States, France at iba pang bansa na nagtulungan upang labanan ang Axis powers. Paano nagsimula ang digmaan? Ang World War II ay nagsimula na salakayin ng Germany ang Poland noong Setyembre 1939. Ang United Kingdom at France ay nagdeklara na digmaan sa Germany dahil sa pagsalakay na ito. Magandang araw. Ating talakayin kung ano ang mga pangunahing kaganapan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Number 1. Pagsalakay ng Japan sa Pearl Harbor, December 7, 1941. Nagresulta ito sa pagpasok ng Estados Unidos sa digmaan. Pangalawa, labanan sa Stalingrad 1942 hanggang 1943. Isang mahalagang labanan sa Eastern Front kung saan natalo ang Germany. Number 3, Hunyo 6, 1944. Ang paglanding ng Allied forces sa Normandy, France, na nagsimula ng pagpapalaya ng Western Europe. Pagbagsak ng Berlin, Abril-Mayo 1945. Ang pagtatalo ng Germany at ang pagtatapos ng digmaan sa Europe. Paggamit ng atomic bomb, Agosto 1945. Ginamit ng Estados Unidos ang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki. Japan na nagresulta sa pagsuko ng Japan at ang pagtatapos ng digmaan sa Pasipiko. Narito naman ang mga epekto ng digmaan. Malaking bilang ng mga nasawi. Tinatayang 70 hanggang 85 milyong katao ang namatay sa World War II. Pagkawasak ng mga bansa. Maraming bansa ang nagdusa ng malaking pinsala sa ekonomiya. Pagbabago sa mapa ng mundo. Ang digmaan ay nagresulta sa pagbabago ng mga hangganan ng mga bansa at ang paglitaw ng mga bagong kapangyarihan. Simula ng Cold War. Ang digmaan ay nagresulta sa paghahati ng mundo sa dalawang kampo, ang Estados Unidos at ang Soviet Union, na nagsimula ng isang mahabang panahon ng tensyon at paghaharap. Number
Ito ay isang malaking trahedya na nagdulot ng napakalaking pagdurusa sa buong mundo. Ang mga aral sa digmaan ay patuloy na nagsilbing paalala sa kahalagahan ng kapayapaan at pag-unawa sa pagitan ng mga bansa.